Good morning, everyone. Today is a good to praise and worship the Lord. And as we open our program, let us first start with our silent prayer. Now let us sing our opening hymn to be led by Miss Cristel Zamora. Good morning, good sa tanan. Good morning. As we start, let us sing our opening hymn at it is sa aton copy, kinapanghatag. Let us sing Glory to His Name. Let us sing the first and the last stanza. Ready? Sing. On the cross where my Savior died, down where was my blood, there was the blood of God. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. To His mountains to reach and sweet, blessed my soul of the Savior's feet. Bless you today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Thank you again for that wonderful hymn and for our call to worship. May we request Miss Carlota Smuga. I will be reading from the book of Psalms, chapter 46, verses 1 to 11. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst. Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the dwelling thereof. There is a river, the streams whereof shall make me glad to see God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her, and that right early.
The heat and rage, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth moved. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Come, behold the works of the Lord, what desolations he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariot with fire. Be still, and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Verse 11. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our. Para sa ato niya opening prayer, magkapangamuyo kita. Let us pray. Ginoo may namon, imayag ikami sa ibukanan Ginoo, nagpasalamat. Sa ang bago naman Ginoo nga kagahon, ngayon mo gindugang sa amon mga kabuhi. Lord, salamat kay Ginoo sa pagbantay sa amon, sa nagligad ng mga inadlaw, pagsinimana. Salamat ng Ginoo sa mga provisions. Even, O God, sa pagsapat sa amon mga pangabuhi. Nagpasalamat din kami Ginoo sa patutong kakaayo sa amon mga kabuhi. Lord, sa sining tinion, nagkakilala kami Ginoong ikaw ang amon Diyos. Nag-iyas ang langit kasang duta, bisan pa sang amon mga hulat. Ayaw kami Ginoo sa sining tinion. We bow down before you, O God. We recognize you, O God, na ikaw ang Diyos nga kinagikan sa tanan Ginoo. Nga amon gina-enjoy sa amon yung pagpangabuhi. Protection, bisan pa Ginoo, ang imo paghimo sa among mga ginabatyag, kag paghimuno, paghatag sa among Ginoo. Indeed, O God, you are worthy to be worshipped and adored. Siningan niliyon Ginoo before anything else, O God. Nagapangayo kami Ginoo sa patawad sa among makasalanan, sa ulong, sa buhat, sa pangunahuna. Imbiyuhi kami Ginoo sa hamiling at dugo ni Kristo Jesus. Walay sablag sa among tagipusoon sa pagsimba kapag alagad. Kagkabay Ginoo hindi nga pagsimba, makahatag Ginoo sa paglipay sa imo, kag maging isa ka mahumot nga halad dira sa truth. Pagkamayiwa Ginoo kasutag sa nayari diri, Lord, imo nakita ang ilang mga tigipusoon, kabay ikaw Lord ang magpakamaayo. Padayon ikaw Lord sa pagbubuo sa imo Ginoong blessings sa tagsa sa amo. Bisan pa Ginoo sa amon mga kauturan nga at Ginoo, pagkatog Ginoo diri sa balay alampuan, nagapangamuyo kami. Kabay ikaw gid magahalong sa ila, magahatag sa ila sang safety and protection. Pagkatulong sa ila Ginoo nga safe. Nagapangamuyo mo kami sa mga patigayon sa ni Ginoo, sa amon nga leader, kay Brian, sa amon Ginoo nga mga bulan nga nag-operate, sa kay Kristen, kay Carlota, nagapangamuyo kami Ginoo. Bless Ginoo. Lord, kinatugyan ginamon sa imo, bisan pa Ginoo, giningang hilikoton, ginagaya pa ginamon, ginapasalamatan. As we take authority in the name of Jesus, we command every spirit of the enemy to live in Jesus' name. Over this place, O God, with the precious blood of Christ and your Shekinah glory. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now and ever shall be. World without
Hey, thank you, Git. Kag sa sining tinigon, let us proceed with our message. Pagkadalon ni Pastor Robert Sumugan. Okay, so for our special number, let us request the kids, the Alagdown Ministry kids. Thank you, Lagdon Ministry Kids, kag time for our message. Iatag natin ang tiyawan kay Pastor Robert Sumugan. Amen, amen. No? Salamat, kid. So, doon nagabalik sa akong panguna-una nga sa gamay man ko, no? Na nagkakanta kita sa mga espilanan, no? So, kalami, kid. Hindi ko gito may uling din si Rap-Rap. At kay Rap-Rap. Sa dason nga na bingo, si Mama, yan naman, mas special number.
Okay. So, dalayang kita Ginoo sa kaayo sa Ginoo sa aton nga mga kabuhi. This is the first Sunday of March, no? Kag welcome sa bulan sang Marso. Kag gina-announce naton March is Heart Prevention Month. Kinahanglan maghalong kita sa mga aton na panimalay, no? Kinahanglan be careful kay kainit sa panahon sa sining bulan. Kag nag-igad, may nag-message sa GC namon nga magprepara ko no sa ang heat ano ganito tawag index, no? Ang aton mga lawas pati 37 degrees centigrade. Ang heat index taas-taas pagitira, no? From 32 to 42 degrees centigrade. So kung ang palibot na init, kagdumangan sa init, pasang lakas aton hindi kita magpasulay sa init, no? Kinainom kang mo tubig, permi lang magpahandong, no? So, halong din kita, dala kita payong kung maglakad kita. Okay? So, sa sining aga, magatuon kita sa pulong sa Ginoo, kag makita ini sa Acts chapter 13 verse 36. Sa aton nga mga electronics Bible, nga mo dira kag hard copies, makita ang aton pamalandungan sa Acts chapter 13 verse 36. Ara dungan na naton isa lamang ini ka verse. So dungan na naton sa pagbasa Acts chapter 13 verse 36. The Word of God says, ready? Begin. For David, after he had served his own generation, by the will of God, fell on sleep and was laid unto his fathers, and saw corruption. Now, kabayang ito, magpakamaayo sa iya mga pulong. Let us pray. Lord God, thank you so much, O God, for this opportunity and chance. Kasi makatuon naman kami sa ng mga pulong. Lord, we pray, give us, Lord, understanding. Agud mahang panamon ang imo mensahe sa siningaag. Ginoo, ang imo alagad sa pagdala sa imo Ginoo kamatuoran. Kag ginatugyan ginamon ang tanan sa imo, kabay mahang panamon ini, apply namon sa among mga pagpagabuhi. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ining amon pangamuyo. Amen. Silindiri sa pulong sa Ginoo, for David, after he had served his own generation, by the will of God, fell on sleep and was laid unto his fathers, and saw corruption. So, ang pulong sa Ginoo, ang first part rin nagahambal, nga si Haring David, naghimo sang purpose sa Ginoo sa iya generation. No? So, the word there is generation. Lain-lain kita nga mga generations. No? Lain-lain ang generation sa mga tao. Sa una, we have the hunter generation. No? Sa unang tao, walang hunter. Antes makakaon ang tao, nag-hunt siya. Nag-abot ang industrial generation. No? Renaissance generation, ano ni siya? Naginawa ang mga inventions ng tao. Salakyan. No? Sa una, nagkabayo, nag-develop sa mga salakyan, sa mga motor, kag damo ng mga inventions ng tao. Nag-abot man ang World War generation. Diyan nagsunod, World War I, World War II. No? Nakalabot diri kani sa aton man, experience sa aton ng mga kanan. Kag mga baby boomers generation. Ano na sila? Amon sila after the war. No? Kaya kulang ang tao, so ang tao, ginatawag naman ining generation, nga baby boomers, kag nag-abot ang Generation X and Generation Y. Amo na siya rin na ito generation. Today, anong tawag sa atong generation? Siling nila ko, no? Kaya tapos ng X, Y, Z, tapos naman Generation Swipe, no? Swipe generation. Sige lang swipe, no? So, tungkol sa advent of smartphones and internet and advanced technology,
we develop a new lifestyle and culture nga hindi sa nagdidigat yung mga generation, no? Sa atong generation, sa una, pag siling sa maestra, i-research yun nga mo sili, encyclopedia, no? Wala, pangita, dictionary, kundiin ka hulam sa dictionary. Subong niya, i-google mo lang, no? Google mo lang, copy-paste. Pag pa-explain din, explain ka nga, ha? Gin-copy lang, no? Sa una siya ang generation, subong. So may mga nag-develop ita sa bagong culture. We swipe cards for payment, swipe, no? Scan ang QR. Naman ako sa isa ka restaurant nga sa park-in, no? Siling ko, miss, pili ko kapangita sa inyo nga menu. May order kami. Siya sir, QR. So, naglibugan ang manulo. Galing kay scan mo galing QR, magwa sa imo cellphone ang ilang ang mga menu. Uli higit kaya sa mga ganito. High-tech, no? Kung wala ka internet, kung wala ka smartphones, no? Kung basic phone lang yung mga dalabaw, mawaya ka din, no? So, mga swipe for entertainment and gadgets. This is the generation sa kabataan, the first generation nga na-expose na siling new kind of environment. Tawag nila the new normal. No? Simula itong mga doon nabilong kaya ang mga lago nabilong kita sa old normal. Mga new normal na nisubong no? Nagkakalata po sa aton. So whatever generation we are in, the most important thing is that we have served God in our generation. No? During the time of David, lain man to ang iyaya nga generation. Kasi hindi sa pulong sa Ginoo, for David, after he had served his own generation by the will of God. No? Ang ining verse, ang context ang writer, si Paul, ang naghambal nagawali diri si Apostle Paul, kag in-mention niya diri about the prophecy of the coming Messiah, si Lord Jesus. Sabi niya, si Christ Jesus amo ang nanuluwas na Messiah. In-explain niya ini, ginawali niya ini. Kag sabi niya, bisan pa si Haring David, no? Si Haring David, gina-recognize kini sa mga udi. Si Haring David. Because during the time of David, King David and King Solomon, amo ini ang golden age sa the nation of Israel. No? So, upon the inspiration of the Holy Spirit, the influence of God, ang Balahan ng Espiritu nag-influence, ginsulat ni Haring David about the resurrection of the Lord Jesus. Now, siling diri, ang Jesus, ang Kristo, kumapatay siya, hindi siya magpabiling patay, kundi ma-resurrect siya. He will not sow corruption, will not decay, but will be resurrected. Amo ini ang context. Nagawali diri sa Apostle Paul na tungkol sa resurrection ni Kristo Jesus. Na si Kristo Jesus, although mapatay siya, tungkol kay siya Messiah, kag siya mo ang Diyos nga nagpakatao, mabanhaw siya. Hindi siya magpabilin sa lulugan. Kag i-compare niya si David, no? Si David, nagpahuway, kag wala siya yan nabanhaw. Sa ulihi pang inadlaw, mabanhaw si Haring David. But along this discourse, Paul was led by the Spirit that David has served the purpose of God in his generation. No? Kalami, si Haring David, nakaserve sa Ginoo, sa purpose ng Ginoo, sa iyang generation, amo na ang legacy na ginbiling ni Haring David. Anong legacy ni Haring David? Ano ang iyang handunganan, kadumdumon din siya? He was called a man after God's own heart. Kanami daw, kung kita ba na tawgon sa Ginoo nga, tao nga malapit sa tagipusoon sa Diyos. May isa ka hari, sa niya, agud nga mahibaluan ko kung ano ang sitwasyon sa akon nga kingdom,
mapa-as-if ako, no? Yan daw, ordinary lang ang tao, no? Kaya ang mga hari, nakaagin man din sa ato, no? Niya si Ramon Magsaysay, nagkalo lang sa Yukuri, kadto sa mga barangay, no? Ang si Ramon Magsaysay, siguro, ano? Ang hari, no? Sa sunod sa istorya, ang mga maniginimo niya, nagpa-as-if siya nga beggar siya. Kaya naglakat sa dalan, gisiyon ang bayo, kag lamugo, no? Kaya ginlantaw niya ang mga sitwasyon, anong ginaistoryahan sa mga tao. Kaya agon may baluan niya kung ang pwede niya nga mahimo para sa iya nga kingdom. Kaya sa uli, may mga tao na nagasikway sa iya, nagasika-sika sa iya. Pero may isa kita ka tao, yung nga maluluyon, kaya ginpasulod sa balay. Ginatipan siya, ginpakaon siya, ginpainom sa tubig. Kaya sa uli, nalugit ining hari sa niya, o ang inyong hari. Nagpa-as-if lang po. Sa linya sekreto talang ni, no? Nakibot din ang tao. Nagsinig ang hari, tungkol kay kaayo sa imong batasan, namin sa imong tagipusoon, hambal ka kung ano ang imong gusto. Kaya ihatag ko sa imo. Wow. Kung amo na matabo sa ato, no? Pamangkutol kita, ano ang imong gusto? Isa sa hari, ihatag ko sa imo. Pero ano sa nga tao? Sa linya, wala ko sa pagayuon, mahal nga hari, kundi ang imo friendship. Kung nangayo sa ibang God, one time, big time lang na yan, no? Pero maubos na, why na? Pero ang relationship, no? Nila niya sa hari, they were friends forever, no? Sige-sige kayo. Malapit siya sa hari. So, muna, no? Si Haring David malapit sa Diyos. That is why isan budlay sa iya kag ginahimo sa iya tubagon ang leon katapot-apo ginbingat niyang baba sa leon. Ang uso, ang bear, iya ginpatay sa gahom sa Dios. Kag siya naging hari tungod man sa iya kaisog sa pagbato sa Gulayat sa giant sa kay Gulayat bisan gamay pa siya nga bata, no? So, in spite of his failings and weakness, he relied in God's power and mercy. So every time na dumanamon naton si Haring David, amoy ning legacy nga ginbilin niya ang paghigugma sa Diyos. Kag si Haring David nag-establish ang dynamic worship team. No? Siya ni ang nag-establish sa pagsimba sa templo. May mga string instruments, may mga cymbals, no? Kag everyday ara daya na sige lang daya sila praise and worship dito yan sa temple of God. Kag nag-compose man siya sa mga salmo, sa mga himno, mga kalantahon. Grabe ang legacy ni Haring David. Ano pa gid? And led the greatest fundraising for his ambition to build God's temple. Kabalo ko lang mo kung ano ang ginhimo ni Haring David. Kasi niya gusto niya patintugan ang Ginoo sa templo. Kag ang interior sini nga temple is in pure gold. Gold ang interior. Hindi no? Bulawan. Ako na ang ginhimo ni Haring David. Kaya kabalo ko lang kung pila ang ginhatag ni Haring David, agad ito nga matapos ining project. Siling sa 1 Chronicles 29, 3 and 4. Over and above all these that I have provided, I have given silver and gold from my personal property because of my love for God's temple. Tungod sa gugma sa Ginoo. I have given 115 tons of gold. Grabe, no? Of finest gold. And 265 tons of pure silver for decorating the walls of that temple. Tinulada, mga kauturan, ang ginahatag ni Haring David sa pagpatindog sa templo mo sa lingon. Grabe ang pagpakamaayo sa Ginoo sa iya. Halin siya sa pagkabakero.
Imagine ka na, no? Manubantay sa karnero. Di pa ka maayo sa Ginoo. Ito nga naging hari, kag naging manggaranon nga hari. Hindi lang yung hari, ordinaryo. Tons and tons of gold. Arat sa property ni Haring David. Although, wala na siya kaabot sa sininga templo na patay na si Haring David. Ang nagtapos hindi amo si King Solomon ang ginhatagan sa Ginoo sang pagsugo nga i-build ang templo kag hindi dikit ni Solomon. Kag sa tiyempo naman ni Haring Solomon, ang pagpakamaayos sa Ginoo, grabe man, no? Tungod man sa iya pagkikugma sa Ginoo. No? Saying sa 2 Chronicles 1:15, the king made silver and gold as common in Jerusalem as stones. Grabe, no? Para sa kay Haring Solomon, sa tiyempo ni Haring Solomon, ang gold at silver, daw ordinaryo na lang nga bato sa pagkadamo-damo. No? Subong, grabe na ang ayag mo sa ayagan, sa gold. Bugas kang ka, ang gold makita, pino-pino kayo. No? Kita na to, kung paano magpakamaayo ang Ginoo. Dito naghalalin ng mga gold to. Blessings at us. Tungod sa ilang legacy, kaya si David, ang iyang nakipuson, alat sa Ginoo, si Haring Solomon, nagsunod sa ayapak sa iyang amay, kag nagayo sa kaalam sa Ginoo. So great accomplishments were done because they served God in their generation. Amoy na mga kauturan, we have our own generation. Dapat iserve na nato ang Ginoo sa aton nga generation. Kaya maglipas ining aton generation, lain naman nga generation ang kasunod sa aton. That's why i-train naman natin ang next generation kung ano ang nagkakabagay kinagkadapat kay imuon, amo ang aton nga pagserbisyo sa aton nga Ginoo. Kay once iserbisyuhan natin ang Ginoo, everything will follow. Amen? Amo na yan. Number one, kid, paano? How to serve God in our generation? Number one is our commitment to the great commandment. Anong great commandment? Matthew 22:37-38. Anong number one, kid? Sila ni Jesus, ang tanan nga mga laying, ining, ako nga ginatandaan na himo lang sa duwa ka no. Sugo. Damo-damo sa sugo sa Ginoo. Ang mga Hudiyo, daw hindi na ganyan makainsinti ka damo-damo sa ilang mga layin. No? May harap pa na iya, may mga wave offering, may mga kung ano pa na mga offering. Kita niya nga mga hindi Hudiyo, ay kita sila kainsinti. Di ba lang? May mga hindi pwede kaunon. No? May mga sapat na hindi pwede makaon, may mga isda na hindi pwede makaon. Amo na iya ang sugo sa Diyos sa mga Hudiyo. Hindi Hudiyo. Di ba? Wala, hindi na iya applicable sa ato. Pero, initanan nga mga sugo sa ni Kristo Jesus, Hudiyo man o hindi Hudiyo, makatuman ikaw sa sugo sa Diyos sa sining nga duwa. Number one, love God above all else. Number two, love your neighbor as yourself. Amo lang yun. Sabi ni Kristo Jesus, kung natuman mo ining duha ka commandment, the greatest commandment, natuman mo ang tanan ng mga commandment. Number one, love God. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. Paano kita makaserve sa Ginoo sa atong generation? Love God above all else. Number one sa atong priority, gugma. Kaya kung gugma na ito ng Ginoo, wala na sa may masugo sa imong pasimbahan. Wala na, ikaw na lang magkanto. Kay love mo ang Ginoo. Amen? Wala na sa may kasiling sa imong nga, napabati-batian pa sa pastor, nga mo nga atong mga balayra. Di ba na? No? Wala na. Kaya nga aman, ang Ginoo ay ikot sa imong taging puso. Kung love mo ang Ginoo, ikaw na lang yung offer.
And that is why we celebrate the love of God sa atong tagipusoon. Sa nga Ginoo naghikot sa tagipusoon naton tanan diri sa Alagad Ministries. Amen? May isa nga nag-offer sa place, may isa nga nag-offer sa pinta, may isa nag-sound box, may isa nga ginikot sa Ginoo, sa gugma sa Ginoo, may ara kita hot and cold dispenser. No? May mga simbahan niyo, madala ka tubig. No? Di ba na? May hot and cold dispenser. Sino naghikot sa tagipusoon? Gugma sa Ginoo. Amen? Nagsiga ang suga na ito, may electric fan kita. Di ba? Kung ang tanan ngali nagahikot ang pagigugma sa Ginoo, ang atong nga kabuhi mangin malipayon. Di ba na? Kag ang atong community mangin masiladyawan kay nagahigugmaan ay kita sa isa kag isa. Love God above all else. Basta amo lang gidunawon nimo kung may gugma ka sa imong tagipusoon, the love for God is the wellspring of our Christian lives and ministries. Natusudan si Juan, si Utod Juan. Agan ko tublaan na yun. Di ba lang? Ay, minggit nga wala siya nagpapasudan, nagpanuktok. Pare, may laswa ko din. Wow! Amen! No? One time, naglabay ang punaw. Baligya punaw. Punaw. Ito ko to sa kusina. Sila ni Mrs. sa banyo, inagawa ang punaw. Dasi, sakay sa tricycle. Agar naman ko, paglaga ko, wala ang punaw, ito na. Nami, isang laswa ko may punaw. Pagsunod niya, may nanuktok. Ma'am Lina. Sabi niya, sis, may punaw ko din, gusto mo maglaswa. Wow, grabe. Sino nag-ikot? Tapos nag-ipasoon ni Ma'am Lina, ang gugma sa Ginoo. Huwag kita kabalo. Sering naton gamay lang nga mga punta ko na para sa aton. Especially kung gasakay ka sa jeep, hindi ka pamasahe ka, kag kulang ang imo nga sensilyo, bisan piso lang. Kag may magpahulang sa imo, bisan bayaran mo sa kagatos sa sunod nga. Iyon, kaya nahuyak ka na wala ka sa ilang pliti. No? Tungod kayo nagahigugmaanay, no? The love of God. Amo ini ang wellspring of our Christian lives, no? So, sitting there is the church of the Ephesus, I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary, but I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. You forget your first love. No? So, ang first love naton, wala labot sa aton asawa kag bana, ang first love naton ang Ginoo. No? Love God above all else. Let us follow the great commandment. Amo ni, no? Agon mahalagad naton ang Ginoo sa aton nga generation. And number 2 is our commitment to the Great Commission. So, Great Commandment plus commitment to the Great Commission. Ano yung Great Commission? This is loving your neighbor. Siling sa pulong sa Ginoo, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. No? Sugo sa Ginoo sa aton, yung gugma sa Diyos, aton man ini i-share sa iban. Huh? Kung ikaw, luwas na, sugiri ang iban. Huh? Kung ikaw nag-enjoy sa blessing sa Ginoo, i-share man sa iban. Kita niyo ang mga katawan, hara, nag-suffer, tungod mula nila nakilalaan ang kamatuoran ng Ginoo, ari sa imo ang ako na gift. Itago-tago mo lang, no? Pero kung i-share ka rin mo ini, siya man makaangkon sa ginatawag nga blessings sa Ginoo bilang isang kaanak sang Dios, no? So, sining sa pulong sa Ginoo, kinahanglan naton magtuman sa sugo sa Ginoo, the great commandment,
to go and make disciples of all nations. Ano yung make disciples? Daw ka religious ini siya nga term, pero hapos lang ini siya, no? Kung i-apply natin, higug maasa matutuot ang iban nga mga tao. No? Especially ang imo nga panig. Tudluan mo siya kung ano makapaayo sa iya. Kung makapaayo sa tao, amo ang maayong balita nga halin sa Ginoo. Bisan ano pa, no? Kadako sa bangga ihatag di mo kung kulang ang Ginoo, kulang ina siya. Ang the best gift nga hatag naton sa ibang nga mga tao, amo ang gugmas sang Ginoo. So kanabi, no? Amo ni siya ang mga aton nga matunan sa pulong sang Ginoo. Kaya may mga tao nga ang ilang legacy kanabi hasta subong gina-enjoy naton. May mga tao sa Diyos during the arrival of biblical Christianity in the Philippines. Nag-abot ang biblical Christianity. Ang biblical Christianity nag-abot sa aton during the 1900s. Now, ginpigos kita sa mga katsila for more than 300 years. Nag-abot sa aton sa mga 1900, indala diri sa aton ang Biblia. No? Biblia. Agad nga makakabasa kita sa pulong sa Diyos. Last February 2020, pagka-March, declared na yung pandemic, nagpailo kami, no? Sa amon niya sa Bible School. May harap kami ginatawag ng field trip. Ginabisita namin ang lain-lain ng mga historical Christian churches in Iloilo. Kaya ito na napon, yung the First Baptist Church. Makita nga First Baptist Church in the Philippines, ara sa Haro. Amo ng Haro Baptist Church. Ginplanti na sa February 28, 1900. No, 1900. By Dr. Eric Lund and Braulio Manikan. Ang Manikan ay taga-Iloilo. No, ng mga pamilya. So, followed by Reverend Charles Briggs and established the church at Castilla Street in Haro, Iloilo. No? So, ang legacy nila hasta subong ara tira sa Haro. Kita mo nagdako na tira ang mga evangelical church, ang CPO, tira na naghalin. No? So, ang legacy nila, halin ang nasa industrial school. Yan nagatanong, kamuti ang mga estudyante. Imagine, libre ka sa imo tuition, pero kinanglan manguma ka. Ang result, ang legacy sa CPO, kadami kagaman, nakagraduate ang mga estudyante, nagabalikin din sila, no? Nagabalikin din sila sa CPO. And one of the most ideal nga alumni association ang CPO alumni. Kaya nga man, atong mga estudyante nga ito na sa ibang pungsod, nga nag-establish na, maayon ang sitwasyon, nagpapadala nila Japon, no? Agad para sa mga scholarship sa mga estudyante, no? So, ang legacy nila, hindi malaw-lawgan. May isang ka-professor nga nagdalaman sa iya mga estudyante sa isa ka-field trip sa 1940. Nag-field trip sila sa England, no? Ang ngalan niya si Dr. Orr. Nagkanto sila sa mga famous religious historical site. Isa sa mga kantoan nila amo ang rectory ni Pastor John Wesley. Sino ni si John Wesley? Amo na siyang famous nga revivalist, no? The Great Revival in England and the United States. Amo na siya si John Wesley. Amo na siyang father sa Methodist Church. Grabe niya nga discipline, spiritual discipline. Sa ilang napagkanto, ang tour guide, nagdala sila sa kwarto niya. Amo na yung kwarto ni John Wesley. Amo na ang iyang dila siya nagapangamuyo. Nakita nila nga sa kwarto ni John Wesley,
May ara nga mat, the floor mat, nga may duwa ka buho. Duwa ka buho. Doon na inas. No? Siling sang tour guide, siling niya, amoy na siya ang kurma sang tuhod ni John Wesley. Kung mapangamuyo siya. Sa sobrang yung galing nga luhod, magpangamuyo siya. Nagkakainas na ang floor mat. No? Nagbuho na sa iya nga luhod. Tinatapos na ilang ang tour, mga estudyante, mga young pastors sa Bible School, nagbalik na sa bus. Isip, may count off, kulang isa. Oh, sino kulang sa aton? Yan may kulang isa. Di nga ka mo ito, balik man ng maestro, kasi iyan niya risgo, madula ang isa kasadyante. Pangita nila nga pangita ko dito. Nakita dito sa kwarto ni John Wesley. Kag nagaluhod. Dito man niya gintuon na yan natuhod sa nainas. Nainas ka ginapangamuyuan ni John Wesley. Kag nabatian sa mga ministro sa niya, do it again, Lord. Lord, would you do it again? And would you do it again with me? Nagapangamuyo siya nga kung ano ginimo sa Ginoo sa kabuhi ni John Wesley, tani masulit man sa iya. Kay ginludahan naman to ang tuhod nga ginahurma sa tuhod ni John Wesley. Kagina ngayang pastor amo si Billy Graham. Si Billy Graham, ano gani? Bantog na siya, no? Nga evangelist dito sa Amerika, kung paano siya gingamit sa Ginoo, ilang kamilyon ka mga tao ang nagkaluluwas, nagpamati sa pulong sa Ginoo. Tungod sa kay Billy Graham. God faithfully answered the prayer of that young pastor, no? Si Billy Graham, to proclaim the good news of salvation in Christ Jesus. Ang iyang nga bata, amo si Franklin Graham, ang founder sa Shoebox Ministry, Samaritan's First, Operation Christmas Child ang nagapangatag sa Shoebox sa mga kabataan. So, ang galing na, no? So, ang iyang legacy ni John Wesley nag-transfer sa kay Billy Graham, nag-transfer sa kay Franklin Graham, no? No, when you serve God in your own generation. Mayari yung kita three evangelist, si Evangelist Greg Tingson, taga-Kabangkalan, no? Ano naman ang aton ng mga leaders, si Jose Rizal, no? Si Ino, mga leaders natin who feared God and serve Him in their generation. How about us? Paano natin mas-serve ang Ginoo in our generation? How about our children? Kabay pa nga mag-raise kita sa mga young people nga mag-serve sa Ginoo sa ilang generation. Mag-close ako sa sining storya. Last Friday, nagsugat ko sa kabataan sa elementary kay may isa dito ka father nga nanamiat ay ibigay, no? Sa niya, ayun kayo nakasulod ba di siya ay mga special sa sped na mo. Inusrihan ko siya nga muna nang alam na siya, no? Kaga nami na iya nga ulahan. Although bisan special siya, pero inbatan siya sa mainstream. Kaga nag-share siya sa niya ang akong kabataan. Hindi mga special, pero normal. Pero, nagproblema agad ko. No? Wala ka sulod sa eskulahan. No? Nagpalagyo. Ang akong subang, 26 years old, wala katapos sa school, nag-untat, kay gusto maglayaw ng permit. Ini mga kabataan ko dito, tatlo, gina sila kasulod sa puro laki. Sugat dulong na sa eskulahan. No? Bisan ako'y wala ko na ikaagi simula, tungkol bigyato, kabigit na ningwaan. Eskulahan ng kabataan sa ETCS, sugat dulong na. Para nga magnabi ang ilang boss na vlog. Pero, ano sa buwan ko, nagabato pa sa akon,
no? Wala sila nagataha, wala sila nagrespeto. Kag naging selfie sila kag naging spoiled brats. Kasubo sa iya nga gin-share. Sa niya, budlay di magali magpadako sa kabataan. Siling ko nami sa imo nga gin-share, thank you kids. Ko pero may na-miss, no? Kung may kulang siguro, siling ko, na-miss ni mo nga daloon ang mga kabataan sa Ginoo. No? Tabisan ano ni mo ka busog sa ila sa material things, kung hindi mo sa mapakilala sa ila ang Ginoo, budlayan ka, kaya hindi mo sila mabantayan sa tanan ng oras, di ba? Sino na yung mga upod sa kabataan? Sino na yung mga classmates nila? Sino ayan ang teacher nila? Wala kayo nabalo. Pero kung may pagkilala siya sa Ginoo, bisan diin mo sila ibutang, they will fear the Lord, they will love the Lord, they will serve God prayerfully. Kag sila man magahigugma sa ilang ginikanan. Diba? So, muna siya, no? Ang atong himuon is to serve God in our generation and let us teach the next generation sa gugma kag pagigugma sa Ginoo. Kabayan Ginoo magpakamaayos sa imong pulo. Let's pray. Ginoo may namon salamat gid sa imong pulo nga naga-remind sa Ginoo. Kabayan Ginoo nga malagad namon ikaw sa amon nga generation. Samtang buhi kami Ginoo, kabayan Ginoo nga malipay ikaw sa amon kabuhi. At the same time, O God, nag-pray kami that you will raise the young people and children para Ginoo sa pag-alagdan. And someday, O God, amon ning legacy nga mabili namon sa amon pagkilala sa imo to love you with all their hearts, soul, and mind, and to love their neighbors as themselves. We praise your name, O God. Bless each and every one of us. Lalagin ng Isos ng amon pangamuyo. Amen. Thank you kay Pastor Sumugat sa pulong sang Ginoo. Let us not forget God's great commandment and great commission. Indeed, God loves us in His own ways. Kabay pang we praise Him and serve Him every Sunday. Thank you, Gid, and let us proceed with our tithes and offering to be collected by Kay Sumugat. Now let us sing our doxology.
sa amon. Salamat Ginoo sa pag-provide sa amon mga kailangan, sa pag-bless sa amon mga pangangailangan, sa paghatag sa amon sa mga lawas. Continue to bless us, O God. Kahit O Lord, magpakamaayo, mag-shower sa iyong mga blessings sa mga kaipusoon nga nagbalik sa pagpakamaayo sa iyong Ginoo. Gamitan ni Ginoo sa iyong pag-alagdan, ang Ginoo nga pagpakamaayo sa sa ngalan ng Ginoong Hesus, ng aming pangamuyo at pagpasalamat. Amen. Amen. And for our next part of our program, let us proceed to our welcome and announcement. And we request Miss Cristal Sumugat. Good morning, kin sa tanan, di ba? Katasalamat kita sa Ginoo sa katutong kakaayo sa aton kabuhi, no? Ari naman kita niluwat subong. Kag salamat gid sa Ginoo sa iyang pag-protect kag sa maayong lawas nga ginhatag aton, no? Kag kanami man subong gyapon sa chimpo. Ginagreet gid ang tanan nga nagaupod sa aton subong online. Ginaligitan gini si Manang Yuvel, nga duty subong no, sila ni Giselle, kag sa mga ma-replay di karon, good morning, good afternoon, kag good evening, kag sa tanan nga nag-upod sa aton subong nga aga, good morning, welcome gid na, welcome gid sa tanan. Kaya ginag-greet natin subong kay first Sunday of the month. Nando sa San-On lang na January, March na ta subong. Kadasig lang. Kaya ginag-greet natin subong sino ang may birthday this month of March. Okay, si Manang Teya. March 15. Sino ba gid? March? Okay, may wedding anniversary. Oh, anniversary nila this March? Wala man. Okay, basta dasol may ara na. Okay, sige na request natin ang birthday celebrant for this March nga kung pwede magtindog kata natin sa happy birthday kag request natin nga prayan sa karon ni Pastor Robinson. Let's sing happy birthday to you. Ready, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweet the rest the years go by. Sweet the rest the years go by. Richer, fuller, deeper. Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. We sing a happy birthday to you. God's love, God's grace, God's blessings be yours the whole life through. Happy birthday, Gid. Manang Teya. Mag-pray kita. Ginoo, may namon salamat gid sa bago naman Ginoo nga tuig ay magindugang sa kay Teya. Salamat gid Ginoo sa imong katutong. Padayon ikaw Ginoo sa pagpakamaayo sa iya. We pray. O gipanghatag sa may lawas, malawig nga kabuhi. Spare siya Ginoo sa mga troubles. Kapag ikaw gid mag-prosper sa iya Ginoo. Kagpadayon ikaw lang sa paghatag sa iya sa pagitait, kagalipay sa iya tigipusok. And may the desires of her heart, ikaw Ginoo mag-grant. Kaupod sa panimalay, Reynes, pinaselebrate kita mong Ginoo ang imong goodness sa kabuhi na Teya. Kag Lord sa mga nag-celebrate sa sini Ginoo nga bulan, sang ilang Ginoo nga mga kadlawan, kapay ikaw Lord ang magpakamaayo sa ila, kag mabatyagan nila Ginoo ang imong pagigugma sa ila mga kabuhi. Ginatugyan namon ini tanan nga magpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus ining amon pangamuyo. Amen. Happy birthday everyone. Happy birthday. Kag sa silingan tayo, magatindo kita. Kag magapamusahanay kita tanan. Let us sing, There's a Welcome Here. There's
Hallelujah, there's a welcome here. A welcome. There's a Christian Okay, good morning. Gidot sa tanan, no? Kasadya, gid nga. Good gid yato ni morning. Nakapanamustahan ay naman katiliwat kay makaupod kita face to face, no? Dahil gid ang face to face kay ang fellowship na inigit. Okay, so sa aton nga closing hymn, let us sing Great is Thy Faithfulness. Let us sing the first and the last stanza. Ready? Sing. Praise thy faithfulness, O God my Father. Turning quickly, thou changest not thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Praise thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning new mercies I see. All I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Lord, O Lord, see that I lead stand into rest. Lord, only your presence to hear and to guide. Stand for today and bright hope toward tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto thee. Before kita mag-close sa aton nga panimbangon, we would like to announce sa mga coming activities naton sa siling bulan sa March. Sa March 24, makatudali ang Gideons International, no?
Amo na sila nagpanghatag sa mga Bible, sa schools, sa mga hotels, sa mga hospitals, no, nga libre. Mahatag sila sa report. So, padala sila sa mensahe, kay nangayo sa schedule. So, March 24, that is fourth Sunday of March. Makatadiri ang aton nga mga visitors halin sa Gideons International. Mahatag, kapag hatag na sila Bible, no? Ma-report sila kung paano ang ila paghatag. Ang ila ginahimo, naghatag sila sa schools, sa mga hotels, restaurants, or sa mga eskwelahan, no? Hotels. Ina nga mga nahatagan kung paano ang Ginoo nag-ikot sa pulong sa gina sila kapuhi, makatulog sila sa simbahan. So, may mga testimony na dira. No? Okay? So, mga businessmen din sila sa Bacolod. Kanday Ray Molinio, or pamilyaran, ni Atty. Novero, sila ni mga members sa Gideons International. Okay? So, by March 31, sunrise service si Mano Santana, no? Inisip nga March. Last Sunday, mayara kita nga sunrise service, no? Mayara kita nga gina-celebrate ano kanila, inang Biyernes Santo. Biyernes Santo, pag-aaga, Sabado de Gloria, kag Domingo y Pascua. Mga sila nila, no? Domingo y Pascua. Makanto kita dire. Alas 5 kita ma-start sa kagahon. No? Kay sunrise mo. So, before pa mag-rise ang sun, ara na kita, no? So, bantayan natin na nung itsura diri sa lugar sa kung sunrise, no? Okay? Kaya, gina-announce naman, no? Ang aton nga gifts sa kabataan. Seminar na kami. By within 2 weeks, maabot na dito, no? So, 1 gift, 1 family lang na siya, no? So, may shoebox na siya. Shoebox, wala kita kabalo ko na nung unod sila. Kaya bisan kami nga nag-coordinate, hindi kami pwede makabukas. Kaya ang bata lang din. No, mo to kanina nga itong istorya, si Franklin Graham, ginapangamuyuan na para sa mga kabataan. Tani sing Christmas pa na panghatag, no? Galing kay ang travel pala, kalayo sa Amerika, kaya tapos pag-abot sa customs, in-hold ka sa customs, no? Kay damo pa mga requirements. Pero panghatag mo lang na sa kabataan, no? Kay nagahalong mo ng mga customs, kay base may unod nga hindi amo, no? So, pinapang siguro kitila. So, pangamuyuan ang tanan ng mga kabataan nga nadala sa lista, mga 15 na tiring na partilista sa aton, dala na si Rap-Rap, no? Hindi yung reason, no? Si Rap-Rap, no? Kag mga kabataan o ari sa aton, plus ang 70% sa hindi aton member, no? So, ihatag natin sa kabataan, pangumuyuan nila, pag amo pagbukas, no, sa sila nga moment, pagbukas, walang kita kabalo ko na numunod sila. Iban ka surprise lang. Okay, no? So, prayan natin nga maging maayo ina ang aton nga pagtalagtag. Dala na lang dira tayo ang pamahaw, no? Pamahaw ni Brother Julio Arib, no, sa Chongstop Silugan, no? Sponsor siya sa pamahaw. Okay? So, mag-close kita sa pagpagamuyo sa safety. Let us pray. Ginoo, God, you are great. Ako, ikaw ang Diyos sa amang kabuhi. Lord, hindi naman Ginoo. Maisip ang tanan imong kaayo, adlaw-adlaw, kaya wala na kabago imong katutong Ginoo. So, changes not the compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Ikaw ang Ginoo ang Diyos na wala na kabago. At mo pagpalangga, pahihugma sa tagsatagsa sa among
And you want us, O God, to receive the blessings, especially Ginoo ang kapatawaran sa among mga sala. Ang imong promesa nagasiling, whosoever niya maghambol sa ilang kaugalingon, kag maghinuso sa mga kasalanan, ikugid erase Ginoo, wipe out Ginoo sa among mga kasalanan, kag maghatag sa amon sang kaluwasan sa kay Kristo Jesus. Everything Ginoo nga luyag nimo Ginoo para kitini sa amon kaayuhan. And Lord, kinapasalamatan ka kinamon. Kasamtang yari kami Ginoo sa kalibutan, ikaw man nag-provide sa amon kinanglanon. As we pray Ginoo, continue to bless your people. Sa amon pagwa sa Ginoo nga lugar sa balay alampuan, kabay ang imo blessings mag-aupod gid sa tagsa-tagsa sa imo mga kanakan. Ang protection, ang pag-shield Ginoo sa amon gikan sa balatian kay mga disgrasya. In the name of Jesus, seal us, O God, with the precious blood of Christ, each and every one of us. Aupod sa amon makauturan nga nag-join online, dahil ikaw, Lord, sa pagpapamaayo. I-bless ang amon mga trabaho. I-bless Ginoo ang amon mga negosyo, ang amon mga resources. I-bless Ginoo ang amon mga spiritual lives. Kag amon ay mangin dako pagin ko magtubo para sa imo kag sa amon isig. We give you praise, we give you glory. Kagabay Ginoo ang gugmas ang Dios nga Amay, ang bugay ni Kristo Jesus, kagapag-upod sa balaan, kagamihanan ng Espiritu, mangin sa tagsa-tagsa sa aton, halin subong, tugtugid sa walay katugtuban. Amen and amen. Good morning and God bless everyone. Mga kapi-kapi, tanayan, yan ang kulit.